Kung nakita mo ang video na ito ngayon, baka hindi aksidente. Baka kailangan mo lang talagang marinig ito. Kasi alam kong maraming tao ngayon ang pagod na pagod na. Pagod na sa problema, pagod na kakaisip, pagod na umintindi, pagod na maghintay, pagod na magpanggap na okay lang kahit hindi na talaga. Maging ako man, pagod na ako. At kung isa ka sa mga taong iyon, kagaya ko, gusto kong sabihin sa iyo ngayon na nakikita tayo ng Diyos. Kahit pakiramdam mo, walang nakakaintindi sa mga pinagdadaanan mo. Nakikita ka niya. Nakikita niya iyong mga gabi na hindi ka makatulog, kakaisip. Iyong mga oras na tahimik ka lang, pero ang dami mo nang dinadala sa isip at sa puso mo. Nakikita niya iyong pagod mo. Yung pagod na hindi lang physical, kundi emotional, mental, spiritual. Kasi minsan, hindi naman talaga katawan natin ang pinakapagod. Puso. At alam mo kung ano ang mahirap? Iyong kailangan mong magpakatatag kahit na ubos ka na. Iyong kailangan mong umiti kahit gusto mo nang umiyak. Iyong kailangan mong lumaban araw-araw kahit pakiramdam mo wala ka ng lakas. Minsan, gigising ka na lang tapos mapapaisip ka, kaya ko pa ba? At siguro may mga araw na pakiramdam mo parang tahimik ang Diyos. Parang hindi niya naririnig ang mga dasal mo. Parang ang tagal mong naghihintay. Ang tagal mong nagtitiis. Ang tagal mong lumalaban. Pero gusto kong sabihin sa iyo ngayon, hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Hindi siya tahimik dahil wala siyang pakialam. At hindi ibig sabihin na delay ang sagot niya, ay iniwan ka na niya. Minsan, kapag hindi natin naiintindihan ang ginagawa ng Diyos, doon pinakamahirap magtiwala. Pero minsan din, doon tayo pinakalumalapit sa Kanya. Alam mo, may mga taong malakas tingnan sa labas, pero sa loob, pagod na pagod na. May mga taong tahimik lang, pero gabi-gabing umiiyak. May mga taong tuloy pa rin sa trabaho, tuloy pa rin sa responsibilidad, pero unti-unti nang nauubos. At baka isa ka doon. Baka pagod ka na sa problema sa pera. Baka pagod ka na sa paulit-ulit na stress. Baka pagod ka na kakaisip kung paano mababayaran ng bills. Baka pagod ka na sa trabaho. Baka pagod ka na sa pamilya mong hindi ka maintindihan. Baka pagod ka na sa sakit na matagal mo nang dala. O baka naman, pagod ka na lang talaga sa buhay. At kung ganun ang nararamdaman mo ngayon, pakinggan mo to. Hindi ka nag-iisa. May Diyos na nakikinig sa iyo kahit tahimik kang umiiyak. May Diyos na alam ang bawat sakit na hindi mo masabi sa ibang tao.
may Diyos na hindi sumusuko sa'yo. Kahit minsan, sinusukuan mo na ang sarili mo. Sa Matthew 11:28, sinabi ni Jesus, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Napakagandang verse nito. Kasi hindi sinabi ni Jesus na lumapit lang sa Kanya kapag masaya ka. Hindi niya sinabi na lumapit ka lang kapag malakas ka. Sabi niya, lumapit ka kapag pagod ka na, kapag mabigat na, kapag hindi mo na kaya. At siguro, iyan ang gusto niyang sabihin sa iyo ngayon. Anak, lumapit ka sa akin. Kasi minsan, sobrang tagal na nating sinusubukang dalhin lahat mag-isa. Lahat ng problema, lahat ng pressure, lahat ng takot, lahat ng sakit. Pero hindi tayo ginawa ng Diyos para dalhin lahat iyon mag-isa. Kailangan natin siya. Kasi ang totoo, kahit gaano tayo katatag, darating talaga ang panahon na mapapagod tayo. At okay lang yon. Hindi kasalanan mapagod. Hindi ka mahina dahil umiiyak ka. Hindi ka kulang sa faith dahil nasasaktan ka. Tao ka lang. At naiintindihan iyon ng Diyos. Kaya kung pagod ka ngayon, huminga ka muna. Hindi mo kailangang solusyonan lahat ngayong gabi. Hindi mo kailangang ayusin lahat agad. Minsan, ang kailangan lang muna natin ay lumapit sa Diyos at sabihin, Lord, hindi ko na po kaya mag-isa. At alam mo, minsan, yon ang pinakatunay na dasal. Hindi mahaba, hindi malalim, pero totoo. Galing sa puso. At gusto kong malaman mo ito. Habang umiiyak ka, gumagalaw ang Diyos. Habang naghihintay ka, may ginagawa siya. Habang pakiramdam mo walang nangyayari, may plano siya. Minsan kasi, hindi agad natin nakikita ang purpose ng pain natin. Bakit ba tayo nasasaktan? Pero darating ang araw, maiintindihan mo rin kung bakit ka pinagdaanan ng Diyos sa mga bagay na yon. At baka ngayon, hindi mo pa nakikita. Pero baka itong season ng buhay mo ay hindi para sirain ka, kundi para palakasin ka. Para ilapit ka sa Diyos. Para ihanda ka sa bagay na hindi mo pa nakikita ngayon. Kaya huwag kang susuko. Kahit pagod ka na. Kahit mabigat. Kahit parang walang liwanag. Kasi may Diyos kang kasama sa dilim. At minsan, kapag feeling mo mag-isa ka, yun pa yung panahon na pinakamalapit siya sa'yo. Kaya ngayong gabi o umaga, kung pagod ka, kung natatakot ka, kung gusto mo nang sumuko, subukan mong kausapin ang Diyos. Hindi mo kailangan ng perpektong salita. Sabihin mo lang ang nasa puso mo. At gusto kong samahan ka ngayon sa isang simpleng dasal. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat po dahil kahit pagod na kami, hindi niyo kami iniiwan.
Lord, maraming tao ngayon ang mabigat ang dinadala. Maraming taong umiiyak ng tahimik. Maraming taong gusto nang sumuko. At kung isa ako sa mga taong iyon, yakapin niyo po ako ngayon. Bigyan niyo po ako ng lakas para magpatuloy. Kapag puno ako ng takot, bigyan niyo po ako ng peace. Kapag puno ako ng pagod, bigyan niyo po ako ng pahinga. Kapag nawawalan ako ng pag-asa, ipaalala niyo po sa akin na may plano kayo para sa buhay ko. Lord, turuan niyo po akong magtiwala kahit hindi ko naiintindihan ang lahat. At sa mga gabing pakiramdam ko mag-isa ako, iparamdam niyo po na kasama ko kayo. Maraming salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At kung nakarating ka hanggang dito sa video na ito, gusto kong sabihin sa iyo, kaya mo pa. Hindi pa tapos ang istorya ng buhay mo. At kahit pagod na pagod ka na ngayon, may dahilan pa kung bakit gising ka pa ngayon. May dahilan kung bakit nandito ka pa. At may Diyos na patuloy na lumalaban para sa iyo. Kahit hindi mo nakikita, kaya huwag kang susuko. Pahinga ka kung kailangan. Umiyak ka kung kailangan. Magdasal ka. Pero huwag na huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kasi hindi ka iiwan ng Diyos.